Hindi na papayagang magtayo ng bahay sa tabing dagat ang mga residenteng nasalanta ng Super Typhoon Uwan sa isang barangay sa Camarines Sur. Yan ay matapos mawasak ang mga tirahan doon dulot ng storm surge. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Arles de Los Santos. Halos isang linggo mula nang humagupit ang super bagyong Uwan sa Kabikulan. Kita pa rin ang pinsalang iniwan nito. Gaya sa Garchitorena sa Camarines Sur na tila pinulbos ng daluyong at hangin ang ilang barangay. Isa ito sa mga coastal communities na kaharap mismo ang Pacific Ocean na pinanggalingan at dinaanan ni Uwan. Isa sa hindi nakaligtas sa mga bahay na pinadapa nito ay ang kay Marlon. Sa 20 taong paninirahan sa tabing dagat, ngayon lang nila naranasan ang ganitong kalakas at mapaminsalang bagyo. Kaya hanggang ngayon, nagbabakasakali siyang may maisasalba at mapakikinabangan pa sa kanilang mga gamit. Mas malakas itong bagyo ngayon. Kasi makaraan, di naman umaabot ko sa bahay ko. Ngayon, malakas na. Sira na. Alang ang pera. Pati yung mga Mga kapatid, nandito po tayo sa Barangay Pampuhan sa Garchitorena, probinsya ng Camarines Sur, kung saan makikita ninyo sa aking likuran nananatili pong nakadapa ang maraming kabahay bunsod ng super bagyong Uwan. Maging ang kanila pong mga daanan at kanilang mga bangka hindi pa mapakinabangan sa ngayon dahil ito pong nakikita ninyo ang mga kalat na iyan, ayan po ay mga debris ng alon nung kasagsagan ng super bagyong Uwan. Ayon sa mga residente ay hindi na raw sila pinapayagan na manatili dito at kailangan ng lumipat ng mga bahay. Kaya sa ngayon hindi pa nila alam kung paano at saan magsisimula. Dahil dito, naiintindihan daw ni Marlon kung hindi na talaga maaring magtayo ng bahay sa tabing dagat, pero aminadong hindi ito magiging madali. Dahil ang hanap buhay sa dagat, kasino man ang income, dahil man sapat, kumaupa ka pa, so kuryente, so ning pagkakan, dahil masapat kung maupa pa ning haraw. Sa paunang tala ng lokal na pamahalaan ng Garchitorena, umabot na sa mahigit 3,000 kabahayan ang totally at partially damaged. Nananatiling hamon sa lugar ang naputol na supply ng kuryente, maging ang signal ng telepono at internet na tinatrabaho na ng mga otoridad. Hindi pa sigurado kung kailan makakabangon ang mga nasalanta ni Super Bagyong Uwan, pero pangako ng pamahalaan ang whole of nation approach para matulungan ang mga nasalanta. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de Los Santos po. Hatid ang mukha ng balita. Alright, Arles, nakita natin yung epekto dun sa mga residente nitong Camarines Sur. Anong klaseng tulong ang ipinaabot ng pamahalaan? Pops Jay, nung nakaraan nakita natin na meron talagang in-airlift na yung mga relief goods doon mula sa DSWD. Pero kahit ang kanilang municipal mayor aminado na kulang pa rin ang kanilang resources. Kaya naman yung mga nagpe-pledge ngayon na tumulong, ilubos sila nagpapasalamat doon. Pero sa ngayon patuloy pa rin kasi nilang ina-assess kung ilang mga residente yung naapektuhan at ano-ano pa yung kailangan gawin ng lokal na pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng mga na nasa komunidad nito. Alright, maraming salamat Mobile Journal Arles de Los Santos at welcome back.